Dear Kat, magandang araw po sa inyo. Tawagin mo na lang akong Mira, isang ina na OFW sa Dubai. Sa loob ng mahigit 10 taon, gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Isang kwento ng sakripisyo, tampuhan, at sa huli, kapatawaran. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Preview. Nung una akong umalis papuntang Dubai, bitbit ko lang ang 2 maleta at isang pangarap. Ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak kong si Rico. 7 taong gulang pa lang siya noon, payat, maitim, at laging nakasunod sa akin, kahit saan. Ma, huwag ka nang umalis, sabi niya habang yakap-yakap ang laylayan ng damit ko sa airport. Pero kailangan kong umalis, kailangan kong maging matatag. Sa Dubai, naging kasambahay ako sa isang pamilyang Arabo. Mabait naman sila, pero mahirap ang buhay. Madalas akong umiiyak sa gabi. Nakatingin sa bintana, iniisip kong kumain na ba si Rico. Kung nag-aaral ba siya ng mabuti. Kada sahod, agad kong ipinapadala ang pera sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, napansin kong lumalayo na siya sa akin. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Kapag nagme-message ako, seen lang. Hanggang sa isang araw, tumawag ang kapitbahay namin. Mira, pasensya na, pero si Rico, napapabarkada na. Hindi na pumapasok sa school. Parang gumuho ang mundo ko, Kat. Lahat ng pagod ko, lahat ng sakripisyo ko, parang nauwi sa wala. Gusto kong umuwi, pero hindi ko kaya. May utang pa ako, may mga pangarap pa akong kailangang tuparin. Lumipas ang mga taon, naging 21 na si Rico. Wala pa ring direksyon sa buhay. Pero isang araw, nagdesisyon akong umuwi. Paglapag ko sa NAIA, ramdam ko ang init ng hangin, ang amoy ng lupa, at ang halong kaba sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, nakita ko siya. Malaki na, may tattoo sa braso, at may malamig na tingin. Oh, si Mama, dumating na pala. Sabi niya na parang walang emosyon. Hindi ko alam kung iiyak ako o yayakapin ko siya. Pero pinili kong ngumiti. Anak, kumain ka na ba? Yun lang ang nasabi ko. Tahimik lang siya. Ilang araw kaming halos hindi nag-uusap hanggang isang gabi, habang nagluluto ako ng adobo, lumapit siya. Ma, sorry ha. Galit ako noon kasi akala ko pinili mo yung pera kaysa sakin. Napahinto ako, tumulo ang luha ko habang hinahalo ang ulam. Anak, hindi pera ang pinili ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumayo. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit.
Doon ko naramdaman na kahit gaano kalayo ang pagitan, kahit gaano katagal ang tampuhan, may paraan pa rin para manghilom ang sugat ng puso. Ngayon, magkasama na kami ulit. Nag-aaral na din siya sa TESDA. Gusto raw niyang maging electrician. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa terrace habang pinapanood ang araw na sumisilip sa likod ng mga puno ng niyog. Tahimik pero puno ng pag-asa. Dear Kat, gusto ko lang sabihin sa mga katulad kong ina na OFW, hindi nasusukat ang distansya ang pagmamahal. Minsan, kailangan lang ng panahon para maintindihan ng anak kung gaano kalalim ang sakripisyong ginagawa ng isang ina. Lubos na gumagalang, Mira.